Nungan, sagkod pa man, Diyos mabalos nora, kahirapan ka, nin mahal na Diyos. Sumainyo ang Panginoon, at sumainyo din. at pagpalain kayong lahat sa gitna ng inyong dalamhati ng ating mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Amen. Maaari na po tayong maupo. Pambungad na pananalita ng kumakatawan bilang punong tagapangasiwa ng lupon ng mga tagapangalaga ng Sentrong Pangkultura ng Pilipinas. Binibining Maria Carissa o Coscolluela. Sa pamilya ng ating pumanaw na national artist, Nora Cabaltera Villamayor, sa alkalde ng lungsod ng Maynila, Mayor Honey Lacuna, sa vice-alkalde ng lungsod ng Maynila, Vice Mayor Yul Servo, sa tagapangulo ng Pambansang Komisyon para sa Kultura at Mga Sining, Kagalang-galang Victorino Mapa Manalo, kasama ang mga Board of Commissioners ng NCCA at ang Executive Director Dr. Eric Zerudo, ang aking mga kasamahan sa lupon ng mga katiwala ng Sentrong Pangkultura ng Pilipinas, kasama ang aming Presidente, Ginang K. Tinga, sa mga kaibigan at katrabaho ni Nora Honor, at lalong-lalo na sa kaniyang mga tagahanga na kasama natin dito ngayon sa teatro at ang mga sumugod sa kasagsagan ng tag-init sa labas upang magbigay-pugay, mga nanunood sa live stream sa iba't ibang sulok ng Pilipinas at ng mundo, mga ginang at ginoo, isang maalab at mapagpalang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay nagtitipon sa araw na ito bilang isang sambayanang nagluluksa, umaalala at nagpapasalamat para sa natatanging buhay ng isa sa mga pinakamaningning at pinakamamahal na cultural icon ng ating bayan, ang pambansang alagad ng sining na si Binibining Nora Cabaltera Villamayor, na mas kilala bilang Nora Honor. Kami po sa Sentrong Pangkultura ng Pilipinas, kung saan sa aming entablado ay maraming beses nagtanghal si Nora Honor, ay taus-pusong nakikiramay sa kanyang mga anak na sina Ian, Lotlot, Matet, Kiko at Kenneth at ang kanilang mga pamilya, sa kanyang mga kamag-anak, mga kaibigan, mga tagahanga, at sa lahat ng taong nakaranas ng kanyang kabutihang loob. Dama sa buong mundo ang kanyang pagyaon. Nakita natin itong nakaraang linggo na hanggang sa CNN at sa BBC umabot ang balita. Kasabay ng ating pagdadalamhati sa napakalaking kawalan na dulot ng kanyang pagpanaw, tayo rin po ay nagsasama-sama ngayon upang ipahayag ang ating paghanga at lubos na pasasalamat sa mahalagang kontribusyon niya sa sining at kulturang Pilipino. Si Nora Honor ay naging isang natatanging tinig at namamayaning presensya sa larangan ng pelikula, telebisyon at musika sa Pilipinas. Mula sa kanyang payak na simula sa Bicol hanggang sa kanyang pagsikat bilang kaisa-isang superstar ng Philippine show business, ipinamalas niya kung paano magtagumpay sa gitna ng pagsubok sa pamamagitan ng husay, sipag at kabutihan. Ang sining ni Nora Honor ay kinilala sa mga parangal na kanyang natanggap. Napakarami mang banggitin ngayon, ngunit lahat ay lubhang mahalaga. Bilang pagkilala sa kanyang sining, natanggap ni Nora Honor ang Centennial Honors for the Arts na iginawad ng CCP pagpasok ng bagong siglo. Siya ang kaisa-isang pangpelikulang artista na kasama sa mga pinangaralan. At noong 2022, iginawad siya bilang national artist,
pambansang alagad ng sining para sa pelikula at sining broadcast, ang pinakamataas na pambansang karangalan na binibigay sa mga natatanging individual na Pilipino na may makahulugang kontribusyon sa pagpapaunlad ng sining sa Pilipinas. Ang karera ni Nora Aunor sa showbiz ay hindi lamang isang naratibo sa pagsikat at pagtatagumpay sa buhay. Ito ay patunay sa kapangyarihan ng sining na baguhin ang ating buhay, hubugin ang kamalayan, at mag-iwan ng hindi malilimutang marka sa kasaysayan ng ating bayan. Siya ay isang tunay na simbolong nagpapayabong ng ating kultural na pagkakakilanlan lampas sa 4 na subok ng pinilakang taping. Ang mga obra ni Nora Aunor ay nakaukit sa puso at kamalayan ng sambayanang Pilipino dahil totoo at tapat ang mga ito, tulad ng kanyang mga ginampanang papel. Sa kanyang mga mata, naramdaman natin ang luha ng mga ina, ng mga manggagawa, ng mga maralitang ipinaglalaban ang karapatan sa bawat araw. Sa kanyang tinig, narinig natin ang mga panalangin ng mga anak, ang galit ng mga nawalan, at ang pananampalatayang bumubuhay sa isang bansang laging humaharap sa unos. Hanggang sa huli, ninais niyang ipatuloy na isulong ang mga pelikulang, sabi niya, ay kapupulutan ng aral at inspirasyon. Mga pelikulang magsasalaysay ng mga kwento ng bawat Pilipino upang hindi natin malimutan na laging may pag-asa anuman ang mangyari. Sa kanyang acceptance speech para sa iginawad sa kanyang National Artist Award, nasa sentro ng kanyang mensahe ang lahat ng mga taong lubos na nagmamahal at walang humpay na sumusuporta sa kanya. Anya, kayo po ang himalang ipinagpapasalamat ko sa Diyos. Kayo po ang dahilan kung bakit may awit sa aking puso. Kayo po ang dahilan kung bakit may isang Nora Aunor. Sa araw na ito ng ating pagbubuklod upang magbigay-pugay at magpasalamat kay Nora Aunor, atin pong ibalik sa kanya ang mga salita. Hindi totoong walang himala. Si Nora Aunor ang himalang ating ipinagpapasalamat sa Diyos. Si Nora Aunor ang himalang dahilan kung bakit sa gitna ng ating pagdadalamhati ay may awit sa ating mga puso. Si Nora Aunor ang himalang mananatili sa puso nating lahat. Sa ating superstar, sa Rokang Harigi, sa Rokang Inspirasyon, salamat sa